Hi! Good morning! Alas 9 na guys. And may on-site si Ed. Kaya umalis siya. Hindi ko alam kung ano-ano siya makaka-uwi. Pero, yeah. Dito lang ako sa bahay today. Naisip ko kahapon lalabas ako. Pero parang tinatamad ako kasi feeling ko mainit sa labas. Gusto ko lang naman puntahan sana is home center and home box. Gusto kong bumili ng mga bagong mugs. Yung Nespresso kasi namin, kailangan yung medyo maliit. Hindi maliit. Parang ba explain? Yung mugs kasi namin, medyo mataas siya. So, kailangan ko pang iangat yung patungan niya para magkasya. Tapos, hinahawakan ko pa. So, perfect sana yung mug na, yung hindi masyadong mataas. So, yun sana yung gusto kong puntahan. Pero tinatamad ako. So, yeah. Bahay lang ako today. Magte-try akong magligpit-ligpit ng mga gamit and then mag-edit din ako kasi yan, medyo na-late na naman yung mga vlogs ko nitong mga nakaraang linggo. Gusto kong humabol ulit. Yeah. Anyway, good morning. Nakapagligpit na ako sa loob. Kailangan ko ng mag-vacuum. Okay, mag-vacuum ako. I knew you said it in the heat of the moment, but did you say what you mean? Yeah. Your face turned bright red and your body was frozen. Think I could hear your heart beating out your chest, and your sweat and your palms just won't rest for a second. You'll regret. Sakto. Lobat na siya talaga. Na-cover ko naman lahat. Ay, hindi. Yung sa kusina pala. Pero at least, dito kasi yung mabilis mag-accumulate yung mga buhok ko. Kasi dito nagsusuklay. So, yeah. At least nabawasan na. Anyway, i-charge ko lang siya. Para makapag-vacuum ulit ako mamayang hapon siguro. Pakita ko pala sa inyo yung bagong orientation ng bahay kasi naglipat-lipat ako ng mga gamit, diba? Well, siguro sa mga previous vlog ko na papahapyawan lang siya. Pero, yeah, pakita ko na lang sa inyo ng mas maayos. Alright, so ito yung itsura ng living room namin ngayon. Living/dining room kasi andito yung namin, dining table. Baka sa mga susunod na buwan, mapalitan ulit yan. Pero, yeah, for now, ito yung itsura niya. Yung recliner, dyan pa rin. Sofa. Actually, ito na nga ata yung best na pwesto ng recliner eh. Kasi kailangan may space sa likod. Ito, same lang din pala. Pero, naayos ko na yung coffee nook namin pala. Ayan, okay na siya. Nakabili na rin ako ng lagayan ng pot. Wala pala yung harang niya dito kasi hinugasan ko siya everyday. So, mamaya ako pa babalik yan. Pati yung namin, yung frother. So, hinugasan ko rin siya. Kaya wala siya dyan. Pero yeah, ito yung itsura ng coffee nook namin sa ngayon. Sobrang simple lang niya and gusto ko na walang masyadong nakalagay. May space ako dito para magtimpla. Yeah, I like it. Pero again, kailangan kong palitan yung mga mugs namin kasi nga hindi siya kasya dito. Tapos, meron kaming dalawang plant dito. Last time, ito lang yun. Pero ito, nilipat ko na siya yan dyan. Ito yung katabi nung mirror. Kung tatandaan nyo, dito ako lagi nag-video dati. Kasi natural lighting, ganyan. Pero nilipat ko na siya kasi meron na akong nabiling lagayan ng tubig namin. So, ito yung from IKEA. Actually, na-video ko nung binubuo ko yan. Yan na yung lagayan namin ng water. Tapos, yung initan, andun na rin. Kasi may outlet doon. Tapos, maganda pa na open dito sa taas. Kasi yung steam nung walang sa taas. Tapos, yung microwave namin, dati siyang andito, doon. Tapos, itong sa baba, temporary lang yan. Tapos, meron lang tayo doon, yung pandesal yan. Etong part na to, meron kasi yung drawer. Dito yung mga placemat namin. Gusto ko din to. Yan lang. Tapos, kaya ko rin nilipat yung salamin. Kasi kapag binubuksan ko tong curtain, everyday ko pa naman niya binubuksan. Medyo nahahasal na ako kapag dumadaan dito. Kasi parang medyo nakaharang siya. So, nahihirapan ako. Tapos, may halaman pa. So, ngayon, yung salamin namin, dito ko na nilagay. Katabi na siya ng shoebox namin. And then, ito. Itong, bench. Kasi kasama to ng dining table namin eh. Dati, andun siya nung mga nakaraang buwan. Dito talaga yan. Kaso, hindi naman namin siya lagi nagagamit. And kapag andito siya, medyo harang na siya dito. Kasi nga dahil sa recliner. So, ang ginawa namin dati, nilagay namin siya sa kwarto. Dito namin nilagay. Pero dahil meron na tayong IKEA, kaya dito ko siya naisip ilagay. Hindi naman siya masyadong nakaharang. May space pa rin naman maglakad papunta sa CR. Yan, hindi naman siya natatamaan ng pinto. Tapos, ang naisip ko, para kapag nagsasapato si Ed, meron siyang mauupuan. Ito mga temporary lang yung mga andyan. Ito yung mga go bags namin. And then, extra water bottles.
Ito ba? May bago ba dito? Yeah, kung napansin nyo, itong stand na to, andito sa part na yan, itong lagay ng mga bags ko, dati andito siya, diba? Yeah, nothing much naman. Parang pinagpalit ko lang yung ano. Yung mga laman, parang ganun pa rin. Yung orientation lang, pinagpalit ko siya. And then last, yan lang. Yung IKEA na bagong bili natin. Actually, wala pa tong laman. Hindi ko pa nalalagyan. Pero balak namin is same nung ano namin doon, yung drawer. Akin tong side na to, doon kay Ed. So, para hindi na lang malito, baka ganun na lang din gawin namin. Ito kay Ed, itong tatlo, tapos sa akin yun. Wala pa tong laman. Bakante pa siya. Tapos, ang balak ko dito is hindi ko lalagyan niyang sa taas ng anything. Kasi minsan, gusto ni Ed, ipasok yung TV. Gusto niyang manood minsan na nakahiga kami. At least clear yung taas. Wala nang kailangang ilipat pa. So, better na ganyan na lang. And yun. Ay, tapos ito pala, last. IKEA din to. Kasama nung, yun, yung drawer, tapos yung lagay namin ng tubig. Yun lang yung bagong itsura ng bahay. So far, happy ako sa itsura niya. Tingnan natin kung ilang buwan magtatagal to. Mamaya maisipan ko rin naman mag-rearrange to. Actually, alam nyo, hindi ko pa napapakita sa inyo to pala, no? Parang hindi pa. Ito yung mga collection ko ng ng mga snow globes, tapos yung SB mugs. So, ito yung mga bagong nasa collection ko. Itong mga maliliit. Yan. So, ito yung from Austria, Germany, Paris, and then, nung last January. January ba yun? February, Qatar. Ano pa yung bago? Ito, si Vienna, si München, si Paris, si Qatar. Actually, dalawa yung Vienna. Kasi ito yung una naming nabili. Tapos, nung may nakita akong maliit, ayan, bumuli ako ng isa pa. Kaya dalawa yung Vienna namin. Tapos, meron kami nitong yung may nagpipicture sa labas. Tapos, ipiprint niya. Papel. Para siyang newspaper, ganun. So, ang cute lang. Yun nga lang, medyo may yung picture. Yung ganyan, no? May white lines. Pero okay lang. Parang medyo newspaper yung vibes niya talaga. Alright, anyway, ayun lang. Guys, 11 na. Magla-lunch na ako. Gutom na ako. Ito yung ulam ko for today. Ito yung ulam pa na natira na nasa ref. Actually, noon nakaraan pa to. Pusit. Hindi siya adobo. Sorry. Ano bang tawag dito? Hindi siya adobo eh. Pero meron siyang kamatis, may luya, and then patis lang. Tapos pepper. Yun lang yung pampalasa niya. And then nilagyan ko ng chili flakes. Parang ang dami ko namang pagkain. Maliit lang kasi yung plate ko. And then inubos ko na yung rice na nasa rice cooker. Para makapagsaing na ako ng bago mamaya. Ang aga ng lunch ko. 11 pa lang. Kain! Tapos ko lang maligo, guys. Wala nang paayos ako ng buhok. Every other day ko na binabasa yung buhok ko. Ito yung ginagamit ko. Ito para sila galing sa Temu. Hair Fluffy Powder. Tapos, recently ko lang na-discover na meron pala yung parang may scent. Volumizing Dry Shampoo Powder. Hindi siya lemon. Ano ba yun? Parang orange. Basta, medyo citrus yung amoy niya. So, pang volume daw siya. Yeah, I don't know kung nadadagdagan ng volume. Pero, effective siya nga na nakakatanggal or nakakabawas ng oiliness. Powder talaga. Ayan. Tapos igaganyan-ganyan ko lang siya sa buhok. And then, sinusunod ko nito. Ito naman is para siyang may, ano ba to? Parang may puff siyang ganyan. Tapos, dito lumalabas yung powder. Ang ginagawa ko naman dito, binaganyan-ganyan ko lang siya. Para ma-coat yung mga buhok. Actually, nakapaglagay na ako. Pero, yeah, ginaganyan-ganyan ko lang siya. And that's it. Tapos, bukas, wash day na ulit niya. Hindi ko kaya yung 2 days. Sobrang magiging oily na. Baka hindi na siya kayanin ng mga ganito. So, every other day yung ginagawa ko sa buhok ko. Ayan lang. I'm done. Actually, guys, nakapagluto ako ng bilo-bilo. Kasi may ingredients na ako sa ref. Sinap ko na siya last time. Naka-ano lang siya doon. Naka-ready lang siya. So, habang nag-edit ako kanina, hindi ako mapakali. Sabi ko, lutuin ko na yung bilo-bilo. So, nakapagluto ako. Yung in-edit ko,
Hindi ko na naman natapos. Pero at least may bilo-bilo tayo. Okay, so bago ako mag-edit, ito na yung ating bilo-bilo. See? Parang ang sarap-sarap. And good thing na hindi ko masyadong dinamihan yung sago this time. Kasi lagi napapadami yung lagay ko. Tapos, habang tumatagal, na-absorb niya yung sabaw. So, parang sakto lang yung nilagay ko this time. Bango. Okay, ready na yan pang merienda later.